Hey guys, what is up? This is Rai and welcome to another video. Alam ko nabanggit ko na to before sa isa sa mga videos ko, pero I was actually planning to do this for quite some time now. Siguro for more than a month na. Gusto kong i-share lang yung aking small rotation of watches or timepieces. Alam ko rin na nabanggit ko na before ito sa isa sa mga IG stories ko. I'm not really that big sa watches. Actually, until now naman, I'm still in the process of, watching yung mga content creators na ang content nila are watches. Para lang matuto, para maintindihan ko kung ano ba yung mga tungkol sa relos. So, share ko lang sa inyo just a few watches that I've been using for the past months. Yung iba rito luma na, yung iba rito na-acquire ko recently lang. But first, of course, if you're new to the channel, please subscribe and hit the bell icon so you'll never miss a video. Follow me on all my socials. Everything should be listed down below. And to further help this channel out, please like, comment, and share. Now, I have here, nakaset up dito yung isa kong camera. Change angle na lang ako para maipakita ko sa inyo yung mga watches in detail, di ba? If ever hindi ko alam sasabihin ko, like kunwari hindi ko alam yung specific reference number ng isang watch, yung mga features niya, ano exact name ng model siguro, I'll just flash some text. But yeah, let's go. Okay, let me start with what's on my wrist. So eto guys, as you can see, may umilaw siya. So this is a Huawei Watch Fit. Smart watch siya, pero more on a fit band. So I got this for free from Huawei 2020 or 2021. It was an ex-deal for a content. But yeah, Huawei. Yan. Until now, okay pa yan. And then on my left wrist, teka. Hindi ko pa pala na-on yung camera ko, so dito ko na lang papakita. This is a TW Steel. I have shared this before sa IG stories ko. I would like to think na ito ay parang pamana or passed on to me by my father, pero in reality hindi. Isa to sa mga naiwan niya. He passed away last 2020. So siya gumagamit niyan. I had the bracelet or the watch band replaced. Ito, ano lang to, generic rubber band lang to from one of the watch band stores sa Mega Mall. Pero yeah, TW Steel CEO, hindi ko alam yung exact model number niya. Pero quartz siya, of course, TW Steel, Swiss movement. Medyo mabigat. TW Steel, of course, malaki. Bakal talaga siya, kaya nga TW Steel. But yeah, yun yung mga suot natin. So, buksan ko lang isang camera so I can show the details of the other watches na mas malapit. Alright, so start tayo sa mga smart watches ko. Though, walang mga baterya tong mga to, guys. So, ito yung isa. As you can see, mukha siyang Apple Watch. Orange strap with medyo squarish yung kanyang pinaka-relos. Pero wala nga battery. This is not an Apple Watch. It's a generic, ano ba to? Infinix ba to? Basta isa sa mga newer smartphone brands. Yan, orange strap, of course, unbox. Then, I have here a Xiaomi. Teka. Ito, Xiaomi na smartwatch. Wala rin battery to, guys, kaya hindi ko siya mapapakita sa inyo. Kasi nga, ito yung ginagamit ko ngayon, yung Huawei. Pero naka-white strap naman siya. I need to clean this one. Pero yan, bilog naman, kaibahan nila. So, meron akong ganitong hugis, meron din akong ganitong hugis. Yan. So, parehong smartwatch yan, parehong walang baterya at the moment. But yeah, so, sinama ko na rin sila. Then, next natin yung mga, ano ko dito, what do you call this? Quartz. Mga quartz watches. Starting with this one. So, this one is the Tommy Hilfiger quartz watch. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag dito. Pero as you can see, it's in black and orange. Tapos may Tommy Hilfiger branding dyan sa dial niya mismo. Yan, orange yung second hand niya.
Ayan, heel figure on the straps. Moving ba to? Oh, so, naka-steady lang yung kanyang bezel. Black bezel with silver accents. Yung dial niya may logo rin ng Tommy. Ayan. Nahihirapang mag-focus yung aking camera. Yan. So this is I've acquired this from, saan ko ba na-acquire ito? Dito sa Unbox Green Hills. So may seller lang kami na nagbebenta nito. Pinawaran ko. May may mga gasgas na yan sa glass niya eh. Ayan o, kita ba? May mga gasgas na yan eh. So tinawaran natin, nakuha natin ng mura. And yan, ginagamit natin hanggang ngayon yan. By the way, itong mga to, itong dalawang smartwatch ito, nakuha ko from Christmas parties. So, ito 2022 company Christmas party. Ito yung nakuha ko. Tapos 2023, ito naman yung nakuha ko. Alright. Okay, so yan. Ating Tommy Hilfiger quartz watch. Then, punta tayo sa mga Casio natin. So, meron tayong Casio dito na hindi ko alam ang tawag. Quartz din yan. Ang ganda nung dial nyo. Ano man tawag yan? Parang, ang tawag nila parang, tama ba? Sunburst? Please comment down kung ano exactly yung tawag yan sa ganyang klaseng dial. No? Ngayon, blue siya pero nagbabago-bago because of the lighting. Ano nakalagay? MTP VD02. I don't know if that's the name of the watch. Baka. So, it's water resist 50 meters. 50 meters nga lang ba? But yeah, ayan siya. So, wala siyang battery at the moment. Ayan, hindi siya gumagalaw. Walang battery yan. O, kailangan bilhan. Pero tsaka na pagkagamitin ko na siya. By the way, yung strap niya is a generic strap din. Kasabay alam ko nito nung kinuha ko yung strap na to. Sabay lang. I'm going to most likely change the strap eventually to a thinner strap. Kasi parang hindi siya bagay, no? Hindi bagay. Okay, so, next one, more quartz. Meron tayo ditong, hindi ko naman tawag, let's see, MRW 200W, or M. Basta yan siya. So, it's a quartz Casio na may moving bezel. Yeah, may moving bezel siya. Bidirectional yung bezel niya. May baterya pa yan. Ayan. Pero kailangan i-adjust yung date. Pero, ayan siya. Parang ano ba yan? Blue? It's generally a blue watch. Tapos yung dial niya is a medyo blue-green, di ba? Then, yung isa nito is, eto guys, black-orange naman. Of course, unbox. So, black-orange, ganun din. May battery pa yan. Moving bezel din yan. Tapos, ayan, meron siyang, ayun ang kaibahan niya. This one may military time, ito wala. Pero pareho siyang quartz, parehong water resist 100 meters. Ayun. So, MRW 200M. Pareho siya. Ayan. Mura lang to. Alam ko, less than 2,000 pesos lang to sa market. Ayan. Ito, nabili ko ng second hand. Ito, nabili ko ng brand new. From the person na nagbenta sa akin ito. So, shoutout kay JM Sanchez. Watch seller din siya. Then, Show My House, yung pangalan ng kanyang store sa Facebook. Yan. Next watch. Yan. So, blue rin yung dial niya. May ako sa blue dial pala. Ngayon ko lang napansin. So, same source. Gusto ko nabili to dito rin sa Unbox. Pero yan siya. Meron siya ritong day and then date. Kita ba? Teka lang. Isa pa. Alright. So, yung nasa taas is the day. Yung nasa baba is the date. Yan. Tapos, steel bracelet. Yan. Now, my lone Reebok watch. Sayang lang hindi siya yung Reebok Vector logo. So, Reebok Delta logo pa yan. Hindi na yan ginagamit ngayon ni Reebok. May battery pa to. Ayan, uma-under pa siya. This is, tama ba? This is technically a chronograph. Because of this, yung mga yan. Yung logo ng Reebok din yan, yung pinaka-pindutan dito. Ayan.
So, chronograph siya. Admittedly, when I acquired this years ago, hindi ako marunong sa watch. Hindi ko alam na chronograph ang tawag sa ganitong klaseng relo. And to be straightforward sa inyo, until now, hindi ako marunong gumamit ng chronograph. Pero yeah, I'm glad I have this. This is a Reebok watch na hanggang ngayon gumagana pa. I was able to source this from our group, Team Reebok Philippines. One of our legit sellers there, si Christian Lloyd Pingol. Okay, so mukhang move na tayo sa ating mga Seiko watches. Of course, for the past, siguro, half year, for the past 6 months, I was able to accumulate a number of watches from from selling some of my sneakers, selling some of my stuff. Nagbenta rin ako ng camera. Of course, I needed to prioritize more important expenses or payables. Pero I was able to buy me some watches. Unahin natin yung pinaka-favorite ko. This is my Solar na Seiko. Hindi ko alam yung tawag sa kanya. I'll try to flash it sa screen. Nakakalimutan ko meron ka palang camera dito. Pero yeah, ito siya. Pero kasi mas detailed pag dito sa camera isa. Yun nga lang, medyo ang hirap, nahihirapan siya mag-focus. Pero yeah, this is an Air Divers 200 meters. Tama ba? 200 meters. Movement niya is hindi ko mabasa. Pero kasi solar siya. V158 ata. So ayan yung kanyang likod. Orange strap siya na Seiko mismo. So hindi na ako attempt i-replace yung strap niya since legit naman siya na Seiko. And gusto ko naman ng orange. Pero yeah, moving bezel din yan. Tapos, generally black. So, black bezel with, parang white na print ng numbers. Actually, naka-deboss siya. Tapos, sa loob, indices are white. Tapos, may orange na second hand. May day and date. Solar Divers 200 meters. Yan. Next one. Teka. Next one natin is ito. So this is, hindi ko alam yung basa ron. Isa sa open heart. Ganda. So nakalabas yung kanyang kasukasuan. Teka. Yeah. So ngayon di siya ma-under, di ba? Alam ko hand wind to eh. Ano wind nga ba to? Ay hindi. Ayan. Self-wind siya. So ayan na, mandar na. Mandar na yung open heart niya. Yun. Kita na. So, open heart siya na Seiko 5. Yung likod niya ganun din. Yan. Yun o. Tapos black orange din. Medyo lang. Of course, gamit na kasi ito nung in-acquire ko. Wala lang siyang day and date. Pero this is also a Seiko automatic Seiko 5 Sports automatic watch that I use. Ganda ng class niya. Macho. But yeah, open heart. Flash ko sa screen or na-flash ko sa screen yung pangalan niya. At yan. Next one is another solar watch from Seiko. So this is my only Seiko chronograph. May date window dyan. Again, nabanggit ko kanina, di ba? Hindi ako marunong gumamit ng chronograph until now. Hopefully, matuto ko. But yeah, yan siya. This is, ayun, same sila ng I think ng reference ng Orange Diver, ng Orange Air Diver, yung solar din. Since pareho silang solar. Ayan.
Yan yung second stand niya. Yan yung second stand niya. Itong red na to, yan ata yung ginagamit for the chronograph function. Kung tama yung ano ko, yung intindi ko. Pero yeah, I'm yet to research on it. Hopefully, hindi ako mahirapang intindihin. Alright, next one is ito. This is my Seiko na quartz. Nireplace ko yung kanyang bracelet ng two-tone Jubilee. Pero quartz to na may perpetual calendar. Ayan siya. So, pang ano ko to, ito yung parang, ito na yung pinaka-dress watch. Should the need arise eventually, I have something like this. Something like, you know, to wear for a little formal, diba? Medyo ano, white yung kanyang dial, tapos may gold indices, gold accents sa hands, tapos ganun din, two-tone din yung bezel niya, may mga gold accents dyan. Kaya sumakto tong Jubilee na two-tone na nabili ko, na 20 mil lang to. Yan. Kasi meron akong spare nito na 22 mil eh, so hindi siya pumasok dito. But yeah, this is a quartz movement na Seiko, pero ano siya, perpetual calendar. Right. May isa pa akong watch dito na may light colored dial. Ito siya, Seiko 5 Sports. Pero yeah, yan siya. Buti pa tong camera dito, mas mabilis mag-change ng focus ito. Tagal eh. Kailangan ko pa siyang pindutin. But yeah, yan siya. So this is also, ayan, self-winding din siya na automatic watch. Ang movement niya ay 7S36. Ito hindi ko pa, once ko pa lang ito nagamit to. I am yet to use this again. Kaya yung date niya, 16. Parang last month ko pa ito huli nagamit. But yeah. One of my first divers. So, for context, yung mga una ko kasing na-acquire na divers na Seiko, na benta ko na lahat. So, I was able to do a quick flip of sorts. Of course, tumubo ako para makabili pa ako ng ibang watch. Pero ito yung natira. I intentionally kept this. This is the orange dial diver. Of course, unbox colors. Black-orange yung bezel niya. O, tama ba? O, tama. Parang orange naman yung bezel, no? Tapos, syempre, yung dial niya is orange. Ito yung kailangan mo pa i-shake para umandar siya. Ayan, umandar na siya para gumalaw na yung kanyang machine sa loob. Ayan. So, may orange diver. Next one is another diver. Ito yung I used to own, at least from the past months that nagsimula akong magrelo-relo. Meron ako mga Pepsi colored watches back then. Ngayon lang ako I sold all of them except for one, which is this one na hindi ko masara. Kailangan ko pang ipaayos yung ano nito, yung yan, yung clasp nito. Pero ayan siya. This is the Sea Urchin na Seiko 5 Sports. Ayan, so red and blue, of course, the popular Pepsi colorway with the Jubilee bracelet. Yun. So this is ano yung movement ito? 7S36 na nata ito eh. Yeah, 7S36 din. Next one is another diver. Ito guys, ito yung ano ko. May lone Seiko model or Seiko mod watch. Pero ito yung mod na ito yung old school na mod. Hindi yung mga mod na uso ngayon. So ito siya. So this is a modded SKX 007. 007 of course is the black bezel, black dial. Ngayon ito, binago yung ano niya, yung bezel niya. This is actually a watch from my cousin. So ayan o, medyo iba na yung ano niya, iba na yung
bezel niya, iniba na rin yung pinaka-crystal niya. Yan, parang pa-curve siya. To make it look more like a Submariner. Ayan. Pero hindi iniba yung dial. As is siya. Yung dial niya as is, a Seiko Diver dial na SKX007 nga, yung kanyang name. So may day date, naka-Jubilee bracelet. Yun. So, ito lang talaga yung binago. The crystal and the bezel. The rest are the same. This is still a Seiko SKX007. So yan. This will stay in the collection. Yan yung parang black and white ko. So meron akong orange. Yan. Meron akong orange dyan na diver. Meron akong Pepsi. Ito yung black and white ko na diver. Para meron akong black and white din. Of course, ito, though chronograph to, tsaka hindi automatic to, solar to. Colorway niya is parang, ano yun, Coke, diba? Black and red. Okay, next one is one of my favorites. So, this is one of my favorites na diver. Binago ko yung kanyang bracelet. Kumuha ako ng two-tone na Jubilee bracelet, two-tone with the rose gold that I'm planning to transfer to another watch. I-ano ko rin sa inyo, i-share ko rin sa inyo mamaya. Pero ito yung SRPJ, if tama yung ano ko, pagkakaalala ko. One of the numbers under SRPJ, hindi ko kabisado, pero yan yung transparent dial siya. So nakikita mo, ayan, behind the dial, makikita mo yung mga dates and days. Tapos, may pagka-brown to. Brown yung ano niya, yung first 20 minutes niya. And black yung rest of the minutes. Sa bezel at least. Ayan siya. Tapos, transparent din yung ano niya, yung likod niya, pero tinted. Medyo dark. Ayan o. 4R360 din yung movement. Shared movement, same movement as this one, the Sea Urchin. Ayan. The SRPJ, pa-flash ko na lang sa screen ano exactly yung reference ito. But yeah, one of my favorites. Now, move tayo sa mga monsters. So I have accumulated about 3 monsters. So this is my baby monster, Ice, Seiko 5, ayan siya. Movement niya is, makita, 4R360 yan, 4R36. So, ayun naman yung logo ng Seiko 5 Sports before there. So, same sila most likely ng batch or era na pinaglabasan itong si Urchin. Kasi ito na yung bago na Seiko 5 as of 2010s or late 2010s, makita. Yan yung bago. So, the baby monster, yan, gusto ko lang siya, laki niya. Bagay siya sa wrist ko. Mas malaki pa din tong TW Steel, pero yan, okay na okay to, mabigat lang. Then I also have this is another monster. Blue naman siya. So I don't know which one is the first gen, second gen, di ko pa kabisado yun. I am still in the process of sort of studying it. Pero ito, yan. So another monster. May day and date din siya. Rotating bezel din siya. 100 meters. 4R36 din to. Yan, tama. But yeah, yan ang ating another monster. And the last monster on the list is this one. So this is the Save the Ocean. Tama ba? Yun ba yung ano nun? Yung parang may penguin na lumalangoy dyan. Ito. Yan. So this is also a monster na may Cyclops sa day and date niya. Yan, naka-Cyclops siya.
iba rin yung ano niya, yung gamit niya na what do you call this, yung kanyang bracelet. Ayan. Slightly different from this one. Ito, 200 meters kasi hindi transparent yung back niya. This is, ano movement nito? Movement niya is, ayan, 4R316 siya pero 200 meters. Ayan, Seiko Automatic Divers. I believe this also belongs to their Prospects line. Itong specific release na to. Then, speaking of newer watches, ito yung pinaka-latest ko na acquisition. So, parang unboxing na rin mangyayari. Kita ba dito? Ayan. So, shout out sa RD Timepieces for this. This is my second, ano ba to? Second GMT watch. Seiko GMT siya. So, buksan natin. Ayan siya, guys. Yun, no? So, ito yung, dito pa yung ano niya, dito pa yung tag niya. So, SSK036K1. Ayan siya. I mentioned na ito yung second ko na GMT kasi I have a GMT watch na naiwan ko sa bahay. Hindi ko nadala rito. So, I'll be sharing that after this. Cut ko yung clip, then share ko yung watch na yon. Pero ito muna tayo. May Cyclops din siya dito. Black and gold. Yan, black and gold generally yung kanyang color. Meron siyang gold dito sa gilid. Oh. Ganda. Oh. Tapos, out of the box, leather yung kanyang strap. So, hindi siya naka-bracelet. And ito yung sinasabi ko that I am planning to transfer the bracelet from this one, which is hindi naman to yung original bracelet niya. Ito, SRPJ. Planning to transfer this papunta dito. Yan siya. Diba? Parang bagay naman yun. Na ayaw lang talaga niya mag-ano. Ayan. Diba? Bagay naman eh. Oh. Kasi ito, baka gamitan ko to ng ibang Jubilee bracelet kasi meron pa naman akong spare na Jubilee bracelet. Pero para mas bagay kasi itong two-tone na gold, na rose gold na to, kung dito, para, pasok siya rin sa kulay nito. And tapos pag nailawan to kasi parang nagiging brownish yun nandito niya sa baba. But yeah, SSK036, hindi ko pa to nagagamit. Okay, so apparently, hindi ko pala naiwan sa bahay yung isa. Nandun lang sa kabilang bag ko. So, I'm talking about, this is technically the last watch dito sa video na to. So, this is another GMT. Ito yung first GMT ko. This being my second GMT. So, this is the Batman. Ayan. So, lapit natin dito. Ayan, ito yung Batman na GMT, guys. Ito, alam ko na, adjust ko na yung oras ito. Pero mukhang mali pa rin. Ayan, pero ano siya, kinukuha ko kasi yung time for Philippines tapos Dubai. Ayan siya. So, out of the box, naka Jubilee bracelet na siya. Papa-adjust ko na lang yan. So, I probably will bring this together with this one. Kasi since ayoko mag-adjust, nag-try ako, pero baka magkaroon lang ng sobrang daming gasgas nung watch, kaya wag na lang. Papagawa ko na lang siya sa professional. Yan yung complete watch collection, rotation, whatever you wanna call it. Comment down anong masasabi nyo. Do I need more? Do I need to size down a bit? Whatever it is, let me know in the comments. And see you on the next